Nasa ospital ako. Naaalala ko na. Nabangga ako kahapon dahil hindi ako nakatingin sa daan. Kaya pala nabangga ako ng magandang babaeng ito. Anong nangyayari? Mayroon na akong espesyal na paningin. Bilang isang apprentice sa antique shop, magiging madali na ang kumita ng pera ngayon. Gising ka na. Sino ka? Sabi ng doktor ay ayos ka na at pwede nang lumabas. Nga pala. Heto ang calling card ko. Kung may masakit pa sa iyo, tawagan mo lang ako. Sige, pasensya na sa abala. Mauuna na ako, tawagan mo ako kapag may kailangan ka. CJ. Totoo ba yung kakayahan ko kanina? Kailangan kong bumalik sa trabaho para subukan. Kung totoo ito, paniguradong yayaman na ako. Doktor, lalabas na ako. Kaibigan, hindi ko matukoy ang halaga ng gamit mong ito. Subukan mo na lang sa ibang tindahan. Boss, tingnan mo namang mabuti. Baka nagkakamali ka lang. Pamana pa ng lolo ko itong lagayan ng panulat. Mula pa ito sa huling bahagi ng Qing Dynasty. Kailangan ko ng pera ngayon kahit magkano tatanggapin ko. Totoo ang espesyal na paningin ko. May nakatagong gintong barya sa loob nito. Sinabi ko na sa iyong hindi ko alam ang halaga niyan. Paano ko ba ipapaliwanag sa iyo? Hindi ko pwedeng bilhin yan. Pumunta ka na lang sa ibang tindahan. Naku, Tio. Magkano mo gustong ibenta yan? Nakita kaya ni Muyang ang tunay na halaga nito? Impossible. Wala naman siyang alam sa mga antike. Malapit na kasi ang kaarawan ng lolo ko. Mahilig siya sa mga gamit sa pagsusulat. Kaya naisip kong bilhin ito para iregalo sa kanya. Muntik na akong paghinalaan. Binata, magkano ba ang kaya mong ibayad? Tio, magkano ba ang gusto mo? Sasabihin ko na sa iyo ng prangkahan. Isa lang akong ordinaryong apprentice. Wala akong masyadong dalang pera. At bibilhin ko lang ito para iregalo. Binata, pamana pa ito ng mga ninuno ko. Kung talagang gusto mo, ibigay mo ang halagang ito. 300 ba pwede na, tatanggapin ko na ang 300. Nagbibiro ka ba, binata? Ang ibig kong sabihin ay 30,000. Tio, baka ikaw ang nagbibiro. Itong lagayan mo ng panulat. Gawa lang ito sa makabagong panahon. At hindi pa maganda ang pagkakagawa. Bibilhin ko lang ito bilang regalo. Akala mo ba maluloko mo ako? Nagtanong na ako sa ibang tindahan at sinabing walang halaga ito. Ibinebenta mo ba o hindi? Tumagos ang paningin ko. Kaya nakikita kong may nakatago sa loob. Kung alam lang niya, hindi niya ito ibebenta. Isa lang naman itong lagayan. Siguradong makukuha ko ito sa halagang 300. Kung talagang gusto mo, dagdagan mo pa. Masyado kasing maliit ang 300. At luma na rin talaga ang gamit kong ito. Tio, nakita mo naman. 500 na lang ang natitira sa pitaka ko. Kung ayos sa'yo, bilhin ko na. Kung ayaw mo, okay lang din. Wala na akong pambayad kung dadagdagan pa. Sige, 500 kung 500. Kailangan ko kasi talaga ng pera. Ayos. Titignan ko kung anong nakatago sa loob nito. Boss, may pupuntahan lang po ako mamaya. Pwede po ba akong magpaalam sandali? Wala naman masyadong customer ngayon. Sige, asikasuhin mo na ang gagawin mo. Pumasok ka na lang ng maaga bukas. Salamat, boss. Medyo mabigat ito. Kung wala akong espesyal na paningin, hindi ko malalamang may nakatago dito. Susubukan ko na ngayon. Ano ito? Pangalan ng gamit, gintong barya ng Han Dynasty. Panahon, salapi noong panahon ni Wang Mang. Paglalarawan, gintong barya ng Han Dynasty. Isang uri ng pera na inilabas noong panahon ni Wang Mang. Halaga, 1,000,000. Isa itong gintong barya na nagkakahalaga ng 1,000,000. Yayaman na ako, kahit na maganda itong koleksyon. Mas kailangan ko ng pera ngayon. Kaya ibebenta ko na agad ito. Dahil ibebenta ko ito, dapat pumunta ako sa Jujintang. Iyon ang pinakamalaking antique shop dito. Sa dami at laki ng tindahan nila, mas maganda yon kaysa sa pinapasukan ko ngayon. Hindi na ako magsasayang ng oras. Aalis na ako.
Boskin, binibili niyo ba ito? Binata, ako si Kindefa. Magkano mo gustong ibenta ang lumang baryang ito? Sige, Boskin. Mukhang diretsahan ka namang kausap. Ganito na lang, ikaw ang magbigay ng presyo. Kapag nagustuhan ko, ibebenta ko ito sa'yo. Kung hindi naman, pupunta na lang ako sa iba. Wala tayong talo sa ganitong usapan. Anong tingin mo? Batay sa mga sinabi mo, marunong ka rin sa negosyo. Ganito. Bibigyan kita ng 20. Ganito. Bibigyan kita ng 20. Sa forma niya, dapat ay 20,000 o 200,000 ito. Pero malayo pa rin sa inaasahan ko. Boskin, hindi ko matatanggap ang presyong iyan. Dahil hindi ka naman seryoso. Pupunta na lang ako sa kabilang tindahan. Binata, huwag ka munang umalis. Kung sa tingin mo ay mababa yon, ikaw ang magbigay ng presyo. Kung pwede, kunin ko na. Anong sa tingin mo? Sige, Boskin, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Alam kong alam mo na ito ay isang gintong barya ng Han Dynasty. Ang pinagmulan nito, siguradong alam mo na rin. Kung gusto mong ibenta ko ito, bilhin mo ng buo. Kung papayag ka, tayo na ang mag-usap. Kung hindi naman, hindi ko nasasayangin ang oras mo. Anong tingin mo? Marunong ka rin. Pero masyadong mataas ang hinihingi mo. Kahit hindi ako. Sa buong kalakaran ng antike, walang bibili niyan sa ganyang presyo. Negosyo ang ginagawa natin dito. Hindi tayo nagkakawang gawa. Kailangan ko na atang maghanap ng iba. Binata, kung gusto mo talagang ibenta, ito ang ibibigay ko, hindi na dadagdagan. Kahit hindi umabot ng 1,000,000. Dapat nasa 800,000 man lang sana ang makuha ko. Masyadong maliit yan. Aalis na ako. Binata. Binata, sandali lang. Ginoo, tinatawag niyo ba ako? Ako nga pala si Chu Hanliang. Kanina sa tindahan, narinig ko, at nakita ko ang pag-uusap niyo ni Kindefa. Sa totoo lang, interesado ako sa hawak mo. Pwede ko bang makita? Walang problema. Pero tatanggapin niyo ba ang presyo ko? Medyo gabi na rin. Kung ayos lang sa'yo, pumunta tayo sa kainan at doon natin pag-usapan. Anong tingin mo? Sige, walang problema. Naku, binata. Bibilhin ko na ang baryang ito. Naaalala ko ang usapan niyo kanina. 1,000,000 ang gusto mong presyo, tama ba? Opo, tatanggapin niyo ba? Dahil ito ang gusto mo, hindi na ako makikipagtawaran. Basta gusto mong ibenta. Ipapasa ko agad sa iyo ang pera. Ibebenta ko. Ipapadala ko na ang pera sa iyo ngayon. Binata, pwede mo bang sabihin sa akin ang pinagmulan ng baryang ito? Ginoong Chu, huwag niyo na po akong tawaging binata, Muyang po ang pangalan ko. Tawagin niyo na lang po akong Muyang. Ang baryang ito ay tinatawag din Yidao Pingukyan, na mula pa sa labas ng Xinmang. Naibenta ko na ang barya. Nakuha ko pa ang number ng ginoong ito. Magkakaroon na ako ng koneksyon sa hinaharap. Titignan ko kung makakahanap pa ako ng kayamanan ngayon. Tingnan mo lang ang gusto mo. Magaganda ang mga paninda ko. Tingnan natin kung may tunay na antike dito. Anong nagustuhan mo? Bibigyan kita ng diskwento. Barya ng biden, pekeng lumang barya. Isang biro lang ang pagkakagawa nito. Hindi ko inaasahang. Gagana ito ng maayos. Selyo ni Zhao Ziqian. Panahon, huling bahagi ng Qing Dynasty. Nasira ito dahil hindi maayos na naitago. Hindi na mabasa. Halaga, hindi matukoy. Pero maaari pang ayusin. Isang master sa calligraphy at selyo si Zhao Ziqian. Hindi ko inaasahang makikita ko ang selyo niya rito. At sinasabing maaari pa itong ayusin. Kahit na hindi ko alam kung paano ayusin. Mas mabuti nang bilhin ko muna ito. Boss, magkano itong bato? Hindi yan bato, binata. Selyo yan. Selyo ni Tang Bohu. Kilala mo naman siguro ang Makatang si Tangyin. Selyo niya yan. Kung gusto mo, bilhin mo ng 30,000. Boss, huwag mo na akong lokohin. Kahit na selyo pa yan ni Tang Bohu. Kahit selyo lang iyan ng modernong pintor. Hindi aabot ng 30,000 yan. Tignan mo, nasira na ang mga letra sa ilalim.
Bibilhin ko sana ito, boss. Para kiskisin ang ilalim nito. At gawing sarili kong selyo na pwede kong dalhin. Kung gusto mong ibenta, bigyan mo ako ng maayos na presyo. Kung ayaw mo naman, okay lang. Kailangan mo ng pasensya para makahanap ng kayamanan. Ikaw magpresyo, kapag nagustuhan ko ibibigay ko sa'yo. Hindi pa ako nakakabenta ngayon. Para maging magkaibigan na rin tayo. Nakita ko kanina kung paano ka nakabenta. Talagang walang mabait na tao sa industriyang ito. Tingnan mo boss, 120 na lang ang pera ko. Sa'yo na ang 100 bilang kaibigan. Ang 20 ay pamasahe ko pauwi. Kung papayag ka, bilhin ko na. Sige na nga, bilang kaibigan. Sa paghahanap ng kayamanan, ang pinakamagandang paraan ay magdala ng konting cash. Pinakamaganda na ang ilang daan. Kapag marami kang pera, mahirap makipagtawaran. Kung kaunti naman ang pera, minsan hindi nila ibebenta sa'yo. Pero paano ko ba ayusin ang selyong ito? Hello, ikaw ba si Shen Muyang? Ako yung babaeng nakabangga sa iyo. Nakalabas ka na ba ng ospital? Hindi na kita nakita sa ospital. Nakalabas na ako. Pwede ba kitang ilibre ng tanghalian bukas? Magkita tayo bukas. Shen Muyang, sigurado ka bang ayos ka na? Miss Chu, sigurado akong ayos na ako. Huwag kang mag-alala, hindi kita peperahan. At saka, ibigay mo sa akin ang account mo. Ibabayad ko sa iyo ang ibinayad mo sa ospital para sa akin. Shen Muyang, huwag mo nang ibalik dahil kasalanan ko naman talaga. Kaya dapat lang na ako ang magbayad noon. Kampante na ako ngayong alam kong ayos ka na. Pupunta lang muna ako sa banyo. Shen Muyang, anong ginagawa mo rito? Hindi ba ikaw yung nang iwan sa akin dahil mahirap ako? At ipinagpalit ako sa isang mayamang lalaki, Zulingling. Lingling, ito ba yung dati mong walang kwentang nobyo? Shen Xiao, nakakainis ka naman. Ex-boyfriend ko lang siya. Shen Muyang, nilinaw ko na sa iyo kahapon. Tapos na tayo. Si Chen Xiao na ngayon ang nobyo ko. Sana huwag mo na akong guluhin. Nandidiri akong makita ka ngayon. Zulingling, huwag ka masyadong bilib sa sarili mo. Kainan ito. Kung pwede kang kumain dito, pwede rin ako. At saka, para kay Chen Xiao, kasya ba sa'yo ang sapatos na yan? Sinuot ko ang luma mong sapatos. Chen Xiao, ayos ka lang ba? Tapos ka na Shen Muyang. Alam mo ba kung sino si Chen Xiao? Ang lakas ng loob mong saktan siya. Chen Xiao, tumawag ka ng pulis para ipahuli siya. Ipapakulong natin siya. Tapos ka na ngayon. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Pagbabayaran mo ito, Chen Xiao. Ang tapang mo naman. Bakit nandito ka? Chen Gaosheng, hindi tayo magkaibigan. Dapat tawagin mo akong Chu. Sino nga pala ang gusto mong pagbayarin? Ayos ka lang ba salamat ha, hindi kami magkakilala. Chen Gaosheng, anong relasyon nyo? Wala akong pakialam. At hindi rin tayo ganoon kakilala. Nga pala, bagay na bagay sa iyo ang sapatos na iyan. Kung wala na, umalis na tayo. Lumipat tayo sa iba. Sino ba ang babaeng iyan? Halatang hindi maganda ang ugali niya. Wala kang karapatang sabihan ng masama ang nagugustuhan kong babae. Tandaan mo, isa ka lang aso para sa akin. Salamat pala sa ginawa mo kanina, wala yon. Naiinis din kasi akong makita silang dalawa. Pero masamang tao yang si Chen Gaosheng. Kaya mag-ingat ka. Sige, mag-iingat ako. Sige, ililibre na lang kita sa susunod. Mauuna na ako, paalam. Nakakapagod ang araw na ito, magpapahinga muna ako. Para mapag-isipan ko ang susunod na gagawin. Dapat gamitin ko ang kakayahang ito. Para kumita ng sapat na pera. Ngayong mayroon na akong espesyal na paningin. Napatunayan ko ng madaling makahanap ng yaman. Ito ang pinakamabilis na paraan para yumaman. Bukas ng umaga, magbibitiw na ako sa trabaho sa antique shop. At magpo-focus na lang ako sa pagpapayaman. Matutulog na ako.
Wow! 2 hanggang 3 milyon pala ang halaga ng selyong ito. Kailangan ko muna itong maibenta ngayon. Para kumita ng malaki. Dapat kong tawagan si Chu Hanliang. Siya lang ang alam kong may pera ngayon. Na kayang bumili nitong selyo. Tatanungin ko siya. Hello, sino ito? Ginoong Chu. Si Shen Muyang po ito. Ikaw pala yan, Muyang. Ganito po kasi. Nakabili po ako ng isa pang gamit. Pwede nyo ba akong tulungang tingnan kung may oras kayo? Ganun ba, may oras ako kaya ipadala mo ang lokasyon mo. Pupuntahan kita dyan. Maliit lang itong tinitirhan ko. Ganito na lang po. Sabihin nyo po kung nasaan kayo. At ako na lang ang pupunta dyan. Mas madali po yon para sa akin. Add kita. Sisend ko ang lokasyon ko at pumunta ka na lang. Sige po, magkita tayo mamaya. Mabuti at may oras si Ginoong Chu Hanliang. Pupuntahan ko na siya ngayon. Mahal ko, may dadating tayong bisita. May kaibigan akong magdadala ng gamit. Malamang ay mga lumang palayok na naman yan. Mga sirang gamit. Lahat naman tayo may kani-kanyang hilig. Sige na. Wala akong pakialam dahil buong buhay ka namang kumita ng pera. Oras na para enjoy mo iyan. Ginoong Chu, nandito ka na pala, Muyang. Ang ganda po ng bahay nyo. Siguradong milyon ang halaga ng pagkakagawa nito. Wala yan, tuloy ka. Tita, nandito po ako. Sige na, ilabas mo na ang ipapatingin mo sa akin. Sige po. Wow. Muyang, magkano mo gustong ibenta ito? Pagmamay-ari po ni Zhao Ziqian ang selyong ito. Alam niyo naman po siguro kung sino si Zhao Ziqian. Kaya hindi ko na po ipaliliwanag. Pero base rune, maaari nating sabihin na, hindi mababa ang halaga ng selyong ito. Ang mga selyo ng mga master ay ilan lamang at sumisimbolo sa katayuan nila. Ang selyong ito ay may mataas na halaga. Kung ilalagay natin ito sa auction at ibabalita ng maayos, siguradong hindi bababa ang presyo nito. Kaya kayo na po ang magbigay ng presyo. Kung magugustuhan ko, ibebenta ko po ito sa inyo. Anong tingin nyo? Bibigyan kita ng presyo. 2 milyon. Napakagaling po talaga ng mata nyo. Nakuha nyo agad ang pinakamababang presyo nito. Pero hindi po yan ang gusto kong presyo. 2.25 milyon ang gusto ko. Mas maganda po kung aabot ng 3 milyon. Ginoong Chu, masyado pong mababa ang 2 milyon. Ang selyong ito, kung dadalhin ko po sa auction house, tiyak na aabot po ito ng 3 o 5 milyon. Kahit na hindi ko man dalhin sa auction house. At ibenta lang ito ng pribado. Sigurado akong aabot pa rin ito ng 3 milyon. Pero dahil nagkatrabaho na po tayo, bibigyan ko na po kayo ng magandang presyo. Presyong kaibigan. Sa halagang 26 milyon, inyo na po ang selyong ito. Mura na po talaga ang presyong ito. Sige, kukunin ko na yan. Kukunin nyo na po. Maganda ang presyo mo. Makatarungan ito. Kung ayusin at isasali sa auction, siguradong tataas sa 3 milyon ang presyo nito. Mabuti na rin at nakamura ako sayo. Ang bilis nyo naman pong kausap, Ginoong Chu. Hindi agad ako nakasagot doon. Ginoong Chu, sa inyong sala pa lang, ay marami na kayong nakasabit na painting. At may mga palayok pa. Ano po bang trabaho ninyo noon? Bakit marami kayong mga antike sa bahay? Ako. Noong kabataan ko, nag-aral ako sa Yanjing University. At pinag-aralan ko ang tungkol sa mga antike. Pero hindi ito ang naging tadhana ko. Pinili ko ang pagnenegosyo. Pero noong nagkapera na ako, nabili ko rin ang mga antike na gusto ko. Kagaya ng mga painting na ito. Hindi talaga natin alam ang mangyayari sa buhay. Kailangan ko pang maging malapit kay Ginoong Chu. Dahil ito na ang propesyon ko. Napagtutuunan ko ng pansin sa hinaharap. Pero ilan lang ang kilala ko sa industriyang ito. Kaya magandang pagkakataon si Chu Hanliang. Para maging kaibigan siya. Maganda lang ang maidudulot nito sa akin. Noong kabataan ko, kung saan-saan ako napunta. Para gumawa ng maliliit na negosyo.
Pagkatapos ay nakita ko ang pagkakataon na pumasok sa negosyo ng alahas. Alam mo ba ang brand na Fixiang Jewelry? Ako ang dating chairman noon. Fixiang Jewelry. Isang pambansang chain of jewelry stores po yun. Kaya pala ang yaman-yaman nyo. Noon pa yon. Ngayon, isa na lang akong ordinaryong tao na mahilig mangolekta. Sige, isang mayamang ordinaryong tao. Tumatawag si Zuhong sa akin. Siguro dahil hindi ako pumasok sa trabaho. Mabuti pa, magre-resign na lang ako para kumita ng malaki. Ginoong Chu, may gagawin pa po ako kaya mauuna na po ako. Babalik po ako rito pag may oras para matuto sa inyo. Sige Muyang, walang problema. Hindi na kita aabalahin pa. Kung may makita ka pang magagandang gamit, sabihin mo agad sa akin. Makakaasa po kayo dyan. Ayan na naman po siya. Shen Muyang, bakit ikaw na naman? Ang malas naman. Bakit? Kulang pa ba ang bugbog mo kahapon? Maraming tao rito. Huwag mo akong sisisihin sa gagawin ko pag sinaktan mo ako. Huwag kang humarang sa daan. Umalis ka. Kung magtatangka kang sirain. Itong palayok ko. Kahit ibenta mo pa ang damit mo, hindi mo ito mababayaran. Palayok na yuan blue and white porcelain. Peke at ginawa lang noong 1,980. Halaga, 300. Ano? Natakot ka ba Shen Muyang? Isang yuan blue and white porcelain ang hawak ni Chen Xiao. Alam mo ba ang yuan blue and white? Isang tunay na antike yun. Binili iyan ni Chen Xiao sa halagang 18 milyon. 18 milyon yan. Kahit magtrabaho ka habang buhay, hindi mo mabibili iyan. Napakaganda pala ng sapatos ni Chen Xiao. Pati ang palayok mo ay maganda rin. Babagay talaga itong iregalo sa mga nakatatanda. Mabuti at alam mo, dahil maganda ang mood ko ngayon. Hindi na kita papatulan pero tandaan mo ito. Pagbabayaran mo ng matindi ang ginawa mo kagabi. Tayo na. May gana pang magdala ng ganyan. Para lang magpasikat. Wala rin namang utak. Ayos. Isang baso ng tsaan na may makulay na disenyo. Isang tunay na gamit mula pa sa Ming Dynasty. Pero matindi ang pagkasira nito. Kahit na ganoon, halos hindi na rin makita ang ganda nito. Pero maaari pa naman itong ayusin. Kahit na hindi pa makita ang halaga nito ngayon. Kapag naayos na ito, siguradong tataas ang presyo nito. Hoy! Boss, magkano itong maliit na bote? Napakagaling mong pumili, binata. Ang boteng ito ay ginawa pa noong panahon ni Qianlong. At sinasabing ginamit ni Kangxi. Kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo ng 80,000. Ginawa noong panahon ni Qianlong. At ginamit ni Kangxi, parang mali ata yon. Alam mo bang lolo ni Qianlong si Kangxi? Dapat sabihin mo na ang boteng ito ay ginawa noong panahon ni Kangxi. At ginamit ni Qianlong. Boss, huwag mo na akong lokohin. Halatang ginawa lang ito noong panahon ng Republika. Pero maganda rin naman ang hugis nito. Ganito na lang, bigyan mo ako ng magandang presyo. Dahil gusto ko talaga itong bilhin. Hindi ko inasahang ganyan ka. Isa ka rin palang eksperto. Dahil alam mo pala ang halaga nito. Gaya nga ng sabi ko. Bibilhin mo ba kung bibigyan kita ng magandang presyo? Hindi pa ako nakakabenta ngayon. Ganito na lang, boss. Pwede ba ito sa halagang 500? Kung papayag ka ay bibilhin ko na. Kung titingnan ang mukha niya, halatang bago pa lang siya. At parang madali lang siyang lokohin. Pagsisisihan ko kung hindi ko siya pagkakakitaan. Nagbibiro ka ba, binata? Kahit sabihin mula ito sa panahon ng Republika, isa pa rin itong antike. Imposible ang 500. Kung seryoso kang bilhin ito, magdagdag ka pa ng 1 zero. Kunin mo na, boss. Hindi pwede. Hanggang 1,000 lang ako. Hindi ko na kayang dagdagan. Hindi pwede, kahit man lang sana ay 5,000. Kung hindi ay malulugi ako ng sobra. Masyado namang mahal ang 5,000. Malulugi ako kapag binili ko iyan ng ganyan. Pero gustong gusto ko talaga itong bilhin. Ayoko namang makipagtawaran pa sa inyo. Ganito na lang, sa halagang 5,000. Dagdagan mo pa ang ibibigay mo sa akin. CJ, itong sirang tasa. Isama mo na itong sirang tasa na ito. Kasama itong boteng maliit, bibilhin ko sa halagang 5,000. Sige, 5,000 kung 5,000. Para makabenta naman ako ngayon.
Kunin mo iyan, mag-ingat ka para hindi masira. Naipadala ko na po, sige. Aba, nakakuha ako ng malaking pakinabang ngayon. Kailangan ko nang umalis. Medyo mapanganib pang tumambay doon. Si Zulingling siguro ang dumating. Dapat makalipat na agad ako ng bahay. Gusto pa atang mang-asar nitong si Zulingling. May sira ba iyang ulo mo, Zulingling? Shen Muyang, sinong minumura mo? Ako si Chu Qiangsun. Oh, pasensya na Chu Qiangsun. Hindi ikaw ang pinapagalitan ko. May tumawag lang na nanggugulo sa akin kanina. Na pala, bakit ka ba napatawag? May maitutulong ba ako? Sinabi ko sa iyo nakaraan na ililibre kita. Ibigay mo sa akin ang lokasyon mo at pupuntahan kita. Sige, ipapadala ko na. Lanan. Miss Chu, hindi talaga ikaw ang minumura ko kanina. Huwag mo sanang masamain. Sige, pinapatawad na kita. Ang tinutukoy mong nanggugulong tawag ay mula sa ex-girlfriend mo, tama ba? Yung nakita natin kahapon habang kumakain. Mabuti na ring naghiwalay kayo. Hindi siya nararapat sa iyo. Hiwalay na kami. At ayoko na siyang maging bahagi pa ng buhay ko. Na pala, sabi mo may kailangan ka sa akin. Ano yon? Mahilig kasi ang lolo ko sa mga antike. At malapit na ang kaarawan niya. Naisip kong ibili siya ng antike bilang regalo. Kaso wala talaga akong alam sa mga ganito. At wala rin akong kilalang eksperto sa ganitong larangan. Kaya ikaw ang naisip ko. Ganoon ba? May partikular ka bang gamit na gusto? O anong klaseng antike? Sabihin mo sa akin. Para mapag-isipan ko. Wala naman akong partikular na gusto. Basta ba antike ito? Mas maganda kung madali lang dalhin. At ang presyo ay nasa 500,000 hanggang 1,000,000. Basta galing sa puso. Ganoon ba, Miss Chu? May dalawang paraan para rito. Una, pwede tayong dumiretso sa antique shop at pumili ng antike doon. Pangalawa, dadalhin kita sa kalye ng mga antique shop para maghanap ng kayamanan. Pero hindi ko maipapangakong makakahanap tayo. Muyang, wag mo na akong tawaging Miss Chu. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Interesado ako sa sinabi mong paghahanap ng kayamanan. Subukan muna natin iyon. Kung wala tayong mahanap na maganda, saka mo na lang ako samahan sa antique shop para bumili. Huwag kang mag-alala. Kapag nakahanap tayo, hahatian kita. Sige, umalis na tayo ngayon. Sasamahan kitang maghanap. Uy, nandito ka na naman, kapatid. Tingnan mo, bibigyan kita ng diskwento tulad ng dati. Kahoy na estatwa ng Diyos ng mahabang buhay. Isang tunay na antike mula sa Song Dynasty. Halaga, nasa 300,000. Magandang gawin. Regalo ang estatwang ito, hindi ba? Kailangan kong makuha ito. Boss, magkano itong estatwa ng God of Wealth? Hindi yan God of Wealth, binata. Estatwa yan ng Diyos ng mahabang buhay. Kahit mukhang luma. Mula pa yan sa Song Dynasty. Kung gusto mo, ibigay mo ang halagang ito. Boss, huwag kang ang magbiro, mahigit 700 taon nang wala ang Song Dynasty. Kahit hindi pa yan gawa sa kahoy. Kahit bakal pa yan. Siguradong kalawangin na yan ngayon. Sa tingin ko, gawa lang ito noong panahon ng Republika. Bibilhin ko ito ng 200. Nagbibiro ka ba, kapatid? Kahit panahon pa ng Republika yan, higit sa 200 ang halaga niyan. Kung seryoso kang bilhin yan, ibigay mo ang 50,000, boss. Seryoso rin akong bilhin yan. Kung hindi, hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Ganito na lang, bibilhin ko ng 2,000. Ganito, hindi na ako kikita rito. Isa 0,000 bilang presyong kaibigan, ililibre pa kita ng pagkain. Ayos ba, boss? Masyadong mahal, hindi ko kaya. Ganito na lang, magkasundo tayo sa gitna.
Kung pwede ang 3,000, bibilhin ko na. Hindi ko na kayang dagdagan pa. Oras na para umeksena. Hay naku, Muyang. Anong maganda sa sirang kahoy na iyan? Gutom na ako kung may pera kang pambili. Niyan. Mas mabuti pang ibili mo na lang ako ng bag. Sige, pakakainin muna kita ng hapunan. Pagkatapos natin kumain, bibilhin natin yung bag na nagustuhan mo kahapon. Ayos ba yon? Sige, sandali lang, binata. Sige, papayag na ako dahil hindi pa ako nakakabenta ngayon. Sa'yo na. Tara. Boss, naiskan ko na ang bayad. Hindi man lang kasing ganda nung bag. Hyunsun, nagtagumpay tayo. Kapag iniregalo mo ito sa lolo mo sa kanyang kaarawan, siguradong matutuwa siya ng sobra. Muyang, sigurado ka bang magugustuhan ito ni Lolo? Huwag kang mag-alala kung hindi niya magustuhan. Ibalik mo na lang sa akin. Pangako, ihahanap kita ng mas maganda. Sige, ipapadala ko na sa iyo ang bayad. 3,000 lang naman iyon. Hindi mo nga kinuha yung ibinayad ko sa ospital noon. Isipin mo na lang na regalo ko na ito sa iyo. Sige, kumain na muna tayo. Ay. Hyunsun, bakit napakaaga mong pumunta rito, Lolo? Malapit na kasi ang kaarawan ninyo. Kaya nandito ako para ibigay ang regalo ko. Tingnan ninyo. Sige, patingin. Oh. Sa nakikita ko sa reaksyon ni Lolo, isang ang tunay na kayamanan ito, Hyunsun. Saan mo nakuha ang kahoy na estatwang ito? Lolo, nakuha namin ito ng kaibigan ko sa Antique Street. Talaga bang maihalaga ito? Napakalaki ng halaga nito. Kahit na mukhang luma at sira-sira ito. Basta't linisin lang ito ng maayos. At kung punihin, siguradong aabot ito ng 300,000 hanggang 500,000. At kung makakita ka ng kolektor na mahilig sa mga kahoy na estatwa, mas tataas pa ang presyo nito. Lolo, magkano ka mo? 300,000 hanggang 500,000. Lolo, may tatawagan lang ako. Nasaan tayo? Sa kalye ng mga bato, alam mo ba kung ano ang jade gambling? Ano ba yung mga bato? Paano ba ginagawa ang jade gambling? Bibili ka ng isang buong bato, kung saan may nakatagong jade sa loob nito. Kapag nakakuha ka ng jade, kikita ka ng malaki. Kapag wala kang nakuha, Malulugi ka. Ganyan pala yon. Siguro para sa iba. Nakadepende sa swerte at karanasan ang pagsusugal sa jade, pero para sa akin, pwede akong umasa sa espesyal kong paningin. tandaan mo, manood ka lang at huwag masyadong magsalita. Miss Chu, nandito na kayo, maligayang pagdating. Boskin, masyado ka namang formal. May mga bago ba kayong dating ngayon? Miss Chu, saktong-sakto ang pagdating ninyo. Kakadating lang nitong mga bagong bato ko. Ito na siguro yung mga buong bato. Titignan ko kung tatalab ang paningin ko. Ordinaryong jade, may mataas ba itong halaga? Pero hindi muna ako bibili ngayon. Dahil ipinangako ko sa sarili ko. At sinabihan din ako ni Chu Kyang-sun na manood lang at huwag magsalita. Tungkol sa pagkakakitaan. Pwede naman bukas o sa makalawa. Miss Chu, magaling ka talagang pumili. Ang batong ito ay 2 milyon lang at may 70% na tsansang kumita. Hindi pwede. Isang ordinaryong bato lang yan. Miss Chu, huwag mong bilhin ang batong iyan. Sino itong binata? Driver ko siya. Driver, kalimutan mo na. Nagkaroon lang ako ng kapangyarihan pagkatapos ng aksidente. Pagbayad ko na sa kabutihan niya ang pagpigil sa kanya ngayon. Huwag na huwag mong bibilhin ang batong iyan. Shen, decision ko ito. Kaya huwag ka nang makialam. Pasensya na, salamat na lang. Pasensya na sa pangingialam ko, salamat sa pagdala mo sa akin dito. Paalam, Miss Chu. Dapat kang humanap ng driver na marunong makiramdam. Yung driver mo kanina, hindi marunong rumespeto. Boss, buksan mo na ang bato, sige. Sumunod ka sa akin sa likod. Boss, kamusta? May napili ka na bang bato?
Ito na lang bibilhin ko, boss. 88,000 ang presyo nito, tama ba? Magaling kang pumili. Sa tingin ko ay malaki ang potensyal ng batong ito. Hindi ka malulugi sa 88,000. Boss, naiskan ko na ang bayad, sige. Boss, paano ba binubuksan ito? Ang ibig mong sabihin ay paghihiwa, kapatid. 100 para sa paghihiwa, ayos ba? CJ, pasensya na sa abala, boss. Wala kasi akong karanasan at hindi ko masyadong alam. Walang problema, madali lang iyan. 2 milyon pero wala akong nakuha. Kung 2 milyon lang, wala iyon sa akin dahil maliit na halaga lang iyon. Pero may nagbabala na sa akin kanina. Kaso hindi ako nakinig. Walang alam si Shen Muyang sa Jade Gambling. Kung hindi, habang nasa bayahe, hindi siya magtatanong ng paulit-ulit tungkol sa mga pangunahing kaalaman nito. Pero bakit nagpapahiwa siya ng bato ngayon? Ang galing mong pumili. Kumita ka at malaki ang kikitain mo. Gusto mo bang iproseso ito rito sa akin? Makatarungan ang singil ko sa paggawa. Pag-isipan mo, ibebenta mo ba ang jade na yan? Miss Chu, mukhang malaki ang kinita mo kanina. Sakto lang. Huwag na nating pag-usapan iyon, ibebenta mo ba ang jade mo? Siyempre, ibebenta ko. Hindi ko naman pwedeng kainin ito. Pero magkano ba ang bibilhin mo rito, Miss Chu? Hindi ko ito ibebenta kung mura lang. Wala kasi akong alam sa jade gambling. At ngayon lang ako nanalo. Magkano ba ang gusto mo? Bibilhin ko iyan basta't makatarungan ang presyo. Ang jade na ito ay may purong kulay berde. Kahit na medyo maliit ito, mataas pa rin ang halaga nito. Ganito na lang. 288,000. Kung kukunin mo, ipasa mo na ang bayad. Kung ayaw mo naman, ibebenta ko ito sa iba. Batay sa aking profesional na paningin. Ang halaga ng jade na ito ay nasa 250,000 hanggang 300,000. Makatarungan ang hinihingi niyang 288,000. Sige, kukunin ko na. Naipadala ko na. Pwede ko bang itanong kung bakit 288,000 ang ibinenta mo rito? May kakaiba kasi akong ugali. Gusto ko ng mga buong numero. Binili ko kasi ang batong ito sa halagang 88,000. Kaya, kanina ginamit ko ang paningin ko. At napatunayan kong napaka-epektibo nito sa jade gambling. Kaya mas madali na ang mga susunod na mangyayari. Boss, tulungan mo rin akong hiwain ang isang ito, sige. Pero 300 ang bayad sa malaking batong ito. Nililinaw ko lang sa'yo ngayon. May alam ba talaga si Shen Muyang tungkol dito? Tingnan na lang natin. Napakalaking bato nito. Siguradong nasa 300,000 ang halaga nito. Isa itong napakagandang dilaw na jade. Sa lahat ng uri ng jade, ito ang may pinakamataas na kalidad. Siguradong hindi lang ordinaryong tao si Shen Muyang. Wow, yellow jade. Isa nga itong yellow jade. Binata, kukunin ko na itong yellow jade. Magbibigay ako ng 1,000,000, 1,000,000 para sa yellow jade na ito. Ibigay mo sa akin, binata. Magbibigay ako ng 15,000,000. Kung papayag ka, babayaran kita agad. Magbibigay ako ng 18,000,000, binata. Ngayon ay malinaw na. Talagang totoo ang kakayahan ko. Ibig sabihin, pwede ko na itong gamitin ngayon. Para kumita ng malaking pera sa maikling oras. Makakabili na ako ng mga mansyon at magagarang sasakyan. At makakahanap ng maganda at mayamang asawa. 228,000,000, sige, bilhin mo na. Ang bilis mo namang pumayag. Bihira kasing maging ganito kagalante si Miss Chu. Naipadala ko na. Gabi na, kailangan ko nang umuwi. Ituloy natin bukas, sandali lang. May kailangan ka pa ba, Miss Chu? Huwag mo na akong tawaging Miss Chu. Tawagin mo akong Kiansun. Hindi ako sanay na tinatawag na Miss Chu. Mas komportable akong tawagin kang Miss Chu. At sanay na akong tawagin ang isang tao. Sa nakasanayan ko na. Bakit mo ba ako tinawag? Halos sigurado na ako na ang lalaking nasa harap ko ay napakababaw. Ang tagal na nang nangyari.
Pero nagtatanim pa rin siya ng galit. Kung wala ka nang gagawin mamaya, pwede ba kitang ilibre ng pagkain? Para na rin makapag-sorry sa iyo. Siguro naman ay hindi ka tatanggi. Sige, tara na. Sakto at gutom na rin ako. Halika. Muyang, magnegosyo tayo. Magnegosyo. Wala akong interes na maging driver. May malaki kang pakinabang kung makikipagsosyo ka sa akin, Muyang. Una sa lahat, dito sa pamilihan ng Jinling. Siguro, ako lang ang may kakayahang bumili ng lahat ng jade na makukuha mo. Huwag ka munang tumanggi. Pakinggan mo muna ang sasabihin ko. Alam ko ang iniisip mo. Gusto mong sabihing may kakayahan ka. Hindi ko iyon itinatanggi. Base sa nakita ko kaninang hapon. Talagang may kakayahan ka. Anong ibig mong sabihin? Naisip mo ba? Hindi ganoon kalaki ang merkado sa Jinling. Kung araw-araw kang magsusugal ng jade, at lagi kang nananalo, ano ang iisipin ng ibang tao? Baka manganib pa ang buhay mo. Lalo na ang paghahanap buhay. Iyan ang isang malaking problema. Ano naman ang solusyon mo? Kung lagi kang pumupunta para magsugal, siguradong magdududa ang iba sa iyo. Kaya ang pakikipagsosyo sa akin ang pinakamagandang solusyon. Siyempre, ang pakikipagsosyo ay para sa ating dalawa. Kailangan ko rin ng kaunting pakinabang dito. Pwede naman tayong magsosyo, Miss Chu. Pero sabihin mo muna, paano ba tayo magnenegosyo? Pwede nating subukang magsosyo. Pero sasabihin ko na ng prangkahan. Isa akong tapat na tao. Huwag mo sana akong lokohin. Okay, sasabihin ko sa iyo ang tatlong opsyon. Una, ako ang mamumuhunan. Ako ang sasagot kung malugi tayo. Ikaw naman ang pipili. Pero kapag kumita tayo, ibibigay ko sa iyo ang natitirang tubo matapos awasin ang puhunan. Bibigyan kita ng 20%. Ngayong may kapangyarihan na ako, hindi ko sinabing, Masyadong maliit iyan pangalawang opsyon. Tayong dalawa ang mamumuhunan. Hahatiin natin ng pantay ang kita o lugi. Pangatlong opsyon, ikaw lang ang mamumuhunan. Ikaw ang sasagot kapag nalugi ka. Tutulungan lang kitang ibenta iyon. Pero bibilhin ko iyon sa iyo sa 80% ng market price. Pwede kang pumili sa tatlong ito. papayag na ako. Pipiliin ko ang pangatlong opsyon. Pero kailangan mong pumayag sa tatlong kondisyon ko. Kapag pumayag ka sa tatlong kondisyon ko, ibababa ko pa ang presyo ng isa 0%. At ibibigay ko ang isa 0% na yon ng direkta sa iyo. Naiintindihan mo ba? Sige, ano ang mga kondisyon mo? Unang kondisyon, ang kasunduan natin. Hindi dapat malaman ng iba. Kapag may nakaalam nito, mapapawalang bisa agad ang kasunduan natin. Siyempre, walang problema dyan. Pangalawang kondisyon, kailangan ko ng tahimik na lugar para maghiwa ng bato. Mas maganda kung pwede itong tuluyan. Walang problema. Madali lang humanap ng matutuluyan. Pangatlong kondisyon, hindi mo pwedeng diktahan kung kailan ako magsusugal. Mananatiling profesional ang ugnayan natin. At pwede itong itigil anumang oras kung papayag ka rito. Tatanggapin ko ang kasunduan na ibenta sa iyo ng 80% ng market price. At ibibigay ko pa ang isa 0% na tubo para lang sa iyo. Sige, masaya akong magsosyo tayo. Miss Chu, huwag mong sabihin. Miss Chu, huwag mong sabihin. Tama ang hinala mo. Ito ang mansyon ko. Ipapakita ko sa iyo ang loob mamaya. At sasabihin ko rin sa iyo. Ang mga patakaran dito sa mansyon. May passcode ang loob at labas ng mansyon. At may fingerprint scanner din, tara na. Sa iyo na ang guest room sa unang palapag. May balkonahe rin sa itaas. Pwede kang maghiwa ng bato roon. Pwede mo ring gamitin ang banyo sa unang palapag. Tandaan mo, maliban sa 3 lugar na nabanggit ko at sa sala. Bawal kang pumunta sa ibang lugar. CJ, Bawal din maglakad-lakad ng nakashort lang sa loob. Bawal ding maghubad ng damit. At lalong bawal umakyat sa ikalawang palapag. Kung kaya mong sundin ang mga patakarang iyon, pwede ka nang mag-ayos ng kwarto mo. Kung hindi mo kaya, ihahatid na kita pa uwi ngayon. tinatanggap ko ang mga kondisyon. Gusto ko lang itanong, pwede ko bang gamitin ang kusinan nyo? Marunong kang magluto.
Marunong kang magluto. Kailangan bang magulat ka ng ganyan dahil marunong akong magluto? Hindi mo pa kailangang ayusin ang kwarto mo ngayon. Pumunta muna tayo sa supermarket para ibili ka ng mga tuwalya at sinelas. At bibili na rin tayo ng pagkain. Sigurado ako na ang sinasabi ng babaeng ito tungkol sa pagbili ng tsinelas at tuwalya ay palusot lang. Ang totoo, bibili talaga siya ng pagkain at bigas para makapagluto ako para sa kanya. Ang sarap, napakasarap. Ang sarap din nito. Kumain ka ng marami kung masarap. Ang mga niluluto ko ay parang pagkain probinsya lang. Hindi man ganoon kagarbo pero pwede na rin. Ayoko na, busog na ako. Tataba ako kapag kumain pa ako. Ah, Muyang, May pag-usapan lang sana tayo. Miss, wala akong oras para ipagluto ka araw-araw. May mga kailangan din akong asikasuhin. Pwede siguro kung paminsan-minsan lang. Muyang, pakinggan mo muna ako. Ako ang bibili ng mga sangkap. At ako rin ang sasagot sa lahat ng gastusin. Ikaw naman ang magluluto para sa tanghalian at hapunan. Isipin mo, nakatira ka rito. Libre ang tubig at kuryente. At hindi ka nagbabayad ng upa. Sa tingin mo ba ay lugi ka pa niyan? May punto rin naman ang babaeng ito. Kailangan ko rin namang kumain. Dahil kakain din naman ako, bakit hindi ko pagamitin ang pera niya pambili ng pagkain? Kakain din naman ako. Ibig sabihin, habang nagluluto ako, dadagdagan ko na lang ng kaunti. Sige, simula bukas. Naayos ko na rin ang tasa kagabi. Hahanap ako ng pagkakataon na maibenta ito mamaya. Muyang, ikaw ba ang nagluto ng almusal na ito? Dalawa lang tayo rito sa bahay. May lugaw at ulam sa lamesa. Hindi ba medyo tanga ang tanong mo? Kumain ka na. Baka lumamig pa yung lugaw. Muyang, may meeting ako ngayong umaga. Sinabi ko na ito sa iyo kahapon. Kaya magkita na lang tayo rito mamayang tanghali. Saka natin pirmahan ang kontrata. Nga pala, may SUV sa garahe. Heto ang susi. Pwede mo iyang gamitin kahit kailan. At ang passcode sa pinto ng mansyon ay, hindi bale, re-rehistro ko na lang ang fingerprint mo. Para hindi na masyadong abala. Nga pala, Muyang. Pwede mo bang sabihin sa akin? Ang tungkol sa ex-girlfriend mo. Alam ko na rin naman ang nangyari. Kaya hindi ka na dapat mahiya. Wala naman masyadong kwento roon. 3 taon kaming magkakilala. At halos 3 taon din kaming magkarelasyon. Hindi ko siya masisisi kung iniwan niya ako. Kasalanan ko dahil wala akong kakayahan. Naibigay ang buhay na gusto niya. Palagi kaming naghihiwalay at nagkakabalikan noong nakaraang 3 taon. Pero ngayon, tuluyan na kaming naghiwalay. Siguro hanggang doon na lang talaga kami. 3 taon kayong nagkasama. Mukhang magaling ka sa pag-ibig. Bakit ganyan ka makatingin? Bakit ganyan ka makatingin? Muyang, napakagaling mo. Ang babaeng iyon ang hindi nararapat sa iyo. Paano nga ba iyon sabihin? Huwag kang matakot kung may iba na siya, dahil hindi iyon bagong pag-ibig. Isa lang iyang panakip butas. Sige, tama na. Ayusin mo ang schedule mo ngayong araw. Pupunta tayo sa Antique Street. Sa Antique Street, ang unang pupuntahan natin ay ang Kisheng Antique Street. Siguradong makakabawi rin ako. Sige, may asikasuhin lang ako ngayong umaga. Magkita na lang tayo sa Antique Street pagkatapos ng tanghalian. CJ, Miss Chu, nandito na kayo. Muyang, ipinapaubaya ko na ito sa iyo. Boss Hao, ipapakilala ko ulit sa iyo. Ito ang buyer ko. Kaibigan ko siya. Sige, hayaan muna nating pumili ang ginoong ito. Ipaghahanda ko muna kayo ng tsa. Pumili ng mura. At ayos na ito. Akala mo dahil may espesyal kang paningin.
Mas mabuti kung maraming bibili rito. Kahit hindi ganito ang tindahang ito. Pero itong 5 batong ito ay sapat na para kumita. Sinasabi ko lang na itong 5 ito ang may pinakamagandang kalidad. At magbibigay ng pinakamalaking kita. Ilagay mo muna ito sa sasakyan. Ako na ang magbabayad, sige. Ikaw na naman. Shen Muyang, nag-aaral ka pa bang magsugal ng jade? May pera ka ba? Kahit sa pagbili lang ng bag ay nagdadalawang isip ka pa. Tapos nandito ka para ipahiya ang sarili mo. Wala kang pakialam. Umalis kayo sa daanan. Tumabi kayo. Chen Xiao, inaaway niya ako. Shen Muyang, tama. Hindi para sa iyo ang mga bato rito. Katumbas ng ilang taon mong sahod ang isang bato rito. Kaya umalis ka na. Chen Gaosheng, bakit nandito ka? Miss Chu, nandito lang para tingnan ang presyuhan sa merkado. Bakit kailangan mong manggulo rito? Gusto niya akong kausapin. Sinasabi mong gusto ni Shen Muyang na makipagsugal ng jade sa iyo. Si Shen Muyang. Kaya, Ganito kasi iyon, Muyang. hindi ko inasahang ang galing umarte ni Chu Qiangsun. Tama yon, Miss Chu. Tadhana na sigurong nagkita kami rito ni Eng Chen. Kaya pabiro ko siyang tinanong. Kung gusto niyang makipagsugal sa akin. Kung natatakot ka at ayaw mong pumayag, normal lang yon. Anong sinasabi mong ayaw kong pumayag? Anong sinasabi mong natatakot ako? Ako si Chen Gaosheng at hindi ako matatakot sa isang tulad mo. Shen Muyang, sinong nagsabing? Ayaw ko, tinatanggap ko ang hamon mo. CJ. Magpalit muna tayo ng bato. Bakit, hindi ka ba sigurado? Siguradong sigurado. Sabihin mo paano tayo magsusugal. Sa tingin ko ay wala ka ring masyadong pera. Ganito na lang. Kapag natalo ka, luluhod ka at yuyuko ng 3 beses sa harapan ko. At tatawagin mo akong lolo ng 3 beses. Kung hindi mo kaya, umalis ka na ngayon. Hindi pa naman napagkakasunduan ang pusta. Walang huhusga sa iyo kung susuko ka na ngayon. Chen Gaosheng, kung matatalo ako, luluhod ako at yuyuko ng 3 beses sa harapan mo. At tatawagin kitang lolo ng 3 beses, walang problema yon. Pero kapag ikaw ang natalo, huwag mong sabihing tatakasan mo ito. At aalis ka na lang basta. Shen Muyang, kung siniswerte kang ang manalo. Ako, Luluhod ako at tatawagin kitang lolo. Chen Gaosheng, ang lumang sapatos na yon ay babagay lang sa'yo. Hindi ganoon kalaki ang paa ko. Para magkasya sa lumang sapatos na yon. Ganito na lang kung gusto mo talagang pumusta. Gawin nating 1 milyon ang pusta natin. Bukod pa yon sa 3 kondisyon mo kanina. Ayos ba, lalaban ka ba? Shen Muyang, tatanggapin ko ang pusta mo. Pero nagdududa akong mayroon kang 1 milyon. Kaya hindi magiging wasto ang pustahan. ako ang sasagot sa 1 milyon para kay Shen Muyang. Kung sakaling matalo siya, ako ang magbabayad nito. Pero hindi ko inirerekomenda na lumaban kayo ng ganito kalaki. Magkakakilala lang naman tayo at hindi maganda kung may matalo. At saka, kung makakarating ito sa chairman, Tinatanggap ko ang pustang ito. Binata, paluluhurin kita ngayon at tatawagin mo akong lolo. Sabihin mo paano ang pustahan. Madali lang. Pipili lang tayo sa tindahang ito. Ng tig 1 bato. Pagkatapos ay hihiwain. Titignan natin kung kaninong jade ang may pinakamataas na halaga. At siya ang mananalo. Pero, hindi ako sigurado sa pagkatao mo. Kaya bago tayo magpustahan, kailangan nating pumirma ng kasunduan. Kung hindi, hindi ako mapapanatag. Sige, pipirma lang pala. Papahirapan kita hanggang sa mawalan ka ng lahat. Lumuhod ka at magbigay galang sa akin. bumili ng 5 bato si Shen Muyang. Saan siya kumuha ng pera?
Isa ba siyang bilyonaryo na nagtatago ng yaman? Hindi maaari. Kilala ko ang pamilya niya. Simpleng magsasaka lang ang nanay niya. At kusinero lang ang tatay niya. May mayamang nag-aalaga ba sa kanya? Ang batong ito, tingnan mo ang labas. Napakaganda talaga. Kung ako iyan, bibilhin ko rin agad iyan. Sino ang mauuna? Ako na. Boss, pakibuksan nga sige. Muyang, ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala kahit matalo ako. Hindi kita pababayari ng 1-0 milyon. Kahit malaki ang jade na ito. Mababang uri lang ito. Wala masyadong halaga ito sa mga jade. Chen, isang gilid pa lang iyan. Kukunin ko ang lahat ng nasa loob. Kung malaki talaga itong jade, may halaga pa rin ito. Sa jade gambling, hindi lang halaga ang pinag-uusapan. Walang talo o panalo. Basta ang jade na makukuha mo ay mas mahal kaysa sa makukuha ng binatang ito. Ibig sabihin ay magaling ka. Sige, kunin mo na ang lahat sa loob mamaya. Kapag nanalo ako sa labang ito, bibigyan kita ng 100,000 sige. Hoy, ikaw na. Bakit nagmamadali ka? Naghihintay ka na bang magbayad? Boss, hiwain mo sa linyang iginuhit ko. CJ. Hindi pa natin alam kung sino ang mananalo. Baka nga, wala kang makuha kahit ano. Violet, isa itong violet jade. Diyos ko. Totoong violet jade nga. Napakagandang violet jade. Binata, ibebenta mo ba yan? Bibilhin ko ng 2 milyon, ako nasasagot ng buwis. Pasensya na, hindi ko muna ibebenta ang violet jade na ito. Chen Gaosheng, mukhang ikaw ang natalo sa pustahang ito. Mangyaring, buksan mo muna bago ka magsalita. Baka mamaya ay basura lang yan. Huwag kang magpatawa. Miss Chu, may ipapakiusap ako. Mamaya kapag hinihiwa na ni boss ang bato, bantayan mo siyang mabuti. Hindi ako nagtitiwala sa kanya. Baka tumakas sila. Ikaw ang magbabayad niyan. Chen Gaosheng, tanggapin mo na ang pagkatalo. Ang violet jade ko, sa kalidad at ganda, ay mas mataas ng ilang antas kaysa sayo. Huwag mong sabihin hindi mo matanggap ang pagkatalo. Ang violet jade ko ay nagkakahalaga ng 1-0 milyon. Shen Muyang, nababaliw ka na ba sa pera? 50 milyon, bakit hindi ka na lang manghold up ng bangko? Mabuti akong tao. Bakit ako manghuhold up ng bangko? Saka, mas mabilis kumita rito kaysa sa bangko. Lahat kayo, heto ang kasunduan namin ni Chen Gaosheng. Nakalatag na rito. Baka hindi niyo pakilala si Miss Chen Gaosheng. Ipakikilala ko siya sa inyo. Ang kilalang chairman ng Fixang Jewelry. Si Chen Tixiong ay ang tatay ni Miss Chen Gaosheng. Siyempre, ako rin ay may malaking tiwala sa pagkatao ni Miss Chen. 1-0 milyon lang naman ito. Para kay Chen. Maliit na halaga lang yan. Naniniwala ako. Shen Muyang, nilalabag mo ang batas. Huwag mong isiping magagamit mo ang basurang papel na iyan. Tatawag ako ng pulis para kasuhan ka ng paninirang puri. Bless you. Lanan. Hindi nga ako nagkamali sa'yo, Chen. Tutupad ka sa usapan. Ganito na lang, maaga pa naman. Pumusta ulit tayo. Ikaw naman ang pumili ng paraan. Ano, binata? Maghintay ka lang. Hindi mo basta-basta makukuha ang 1-0 milyon ko. Balang araw. Pagdudusahan mo ito ng matindi. Kanina, tinulungan kitang kumita ng 1-0 milyon. Ngayong kumita ka na ng ganyan kalaki. Ibigay mo na sa akin itong violet jade. Walang problema, sa'yo na ito.
Bilang pambayad sa utang na loob ko sa'yo. Muyang, sineryoso mo naman. Nagbibiro lang ako. Basta ipagluto mo ako. Ng 3 beses sa isang araw, sapat na iyon. Babayaran kita ayon sa presyo sa merkado. Muyang, gusto kitang kausapin. Muyang, magkabalikan na tayo. Nalaman kong ikaw pala talaga ang mahal ko. Napilitan lang akong sumama kay Chen Gaosheng. Zulingling, tapos na tayo. Wala akong pakialam kung napilitan ka o ano paman. Wala na akong kinalaman doon. Sana huwag mo na akong buluhin mula ngayon. Siyempre, hindi rin kita guguluhin. Kaya lumayo ka na sa akin. Muyang, alam ko. Na mahal mo pa rin ako. Patawarin mo na ako ngayon, parang awa mo na. Pangako, mula ngayon, Muyang. Muyang, halika rito. Nauuhaw ako, ibili mo ako ng tubig. Zulingling, tapos na talaga tayo. Huwag ka nang lumapit sa akin mula ngayon. Kung hindi, hindi na ako magiging mabait sa'yo. Shen Muyang, maghintay ka. Hindi pa tayo tapos. Muyang, nahiwa na. Uminom ka muna ng tubig. Nauuhaw na rin ako. Muyang, mag-ingat ka, mainit yan. Nga pala, Miss Chu, may itatanong ako. Alin ang mas mahal, pulang jade o berdeng jade? Ang ibig kong sabihin ay kung pareho sila ng laki. Muyang, parang walang alam sa Jade ang tanong mong iyan. Ang ibig kong sabihin ay kung pareho sila ng laki. Muyang, parang walang alam sa Jade ang tanong mong iyan. Sa galing mong maghiwa ng bato, dapat alam mo ang simpleng bagay na ito. Bakit hindi mo alam? Sabi nga nila, Berdeng Jade ang pinakamahalaga, at Emperor Green ang pinakamataas. Kaya makikita natin na, napakahalaga ng Berdeng Jade. Pero hindi iyon laging totoo. Parehong mahalaga ang pulang Jade at Berdeng Jade. Pareho itong mahalagang uri ng Jade. Pero kadalasan, mas mahal ang pulang Jade kaysa sa Berdeng Jade. Pero may mga eksepsyon. Depende iyan kung gaano kaberde ang Berdeng Jade. At kung gaano kakinang ang kulay. At kung may ibang kulay itong halo. Bakit mas mahal ang ibang kulay kaysa sa berde? Bibigyan kita ng halimbawa. Bibigyan kita ng simpleng halimbawa. Katulad ng kilalang Berdeng Jade. Maraming uri iyon. May light green, dark green, oil green, apple green, seafood green, emperor green, at iba pa. May dosenang uri nito. Sa dami ng Berdeng Jade, may mura at may mahal. Nakadepende iyan sa kulay. At kung gaano ito kabihira. Naiintindihan ko na. Muyang, tinanong mo ba iyon dahil? Muyang, pulang Jade ba ito? Huwag ka munang uminom. Hiwain mo muna natin para makita. Halika. Muyang, ang galing mo. Titingnan ko. Sa nakikita ko ngayon, talagang magaling itong si Shen Muyang. Paano kung may kumuha sa kanyang iba? Anong gagawin natin? Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Hindi maaari. Wala ka talagang silbi. Wala kang ginagawang tama. Binibigyan mo lang ako ng kahihiyan. Ang tanda mo na. Bakit hindi ka man lang mag-isip? Ano ba ang katayuan mo? Ano ang katayuan niya? Nadala lang ako ng emosyon. Paano kung nanalo ka? Luluhod siya at tatawagin kang lolo. Tapos masaya ka na. Napakabobo mo talaga. Paano ako nagkaroon ng anak na tulad mo? Ngayon, tignan mo. Natalo ka na sa pera, napahiya ka pa. Kung kumalat ang balitang ito, saan ko ilalagay ang mukha ko? Sabihin mo, paano mo ayusin ito? At yung Zulingling na yan, tigilan mo na siya. 2 araw na lang, kaarawan na ni Chu Hanliang. Huwag ka nang gumawa ng gulo, lalo na sa mga babae. Kung manggugulo ka pa, tatapusin na kita. Pinaglalaruan ko lang naman si Zulingling. At isa pa, paano ko malalaman na makikita kami ni Chu Qiangsun?
Pero huwag kang mag-alala. Aayusin ko ito ngayong gabi. Pangako, simula bukas. Wala ka nang maririnig tungkol sa babaeng yon. Tungkol sa nangyari na yon, hindi ko ito palalampasin. Ganito na lang. Bukas, papasamahin ko si Huang sa'yo para makabawi ka. Pero tandaan mo, huwag kang magmukhang tanga. Kuhanin mo muna ang lahat ng pera ni Shen Muyang. Tapos ipahiya mo siya. Sa ganitong paraan, kusa na siyang lalayuan ni Chu Qiangsun. Sa paggawa nito, sige, matulog ka na. Sa ganoong paraan, makakamit din natin ang gusto natin. Mula ngayon, huwag ka nang gumawa ng problema. Kapag naayos na ito, magtrabaho ka na ng maayos sa kumpanya. Kahit na ako ang chairman. Maraming nakamatsyag sa akin. Hindi ko rin ito maipapaliwanag kung sumobra ka. Tandaan mo, huwag ka nang gumawa ng gulo. Shen Muyang, maghintay ka. Pabagsakin kita bukas. Nagawa ko na, Miss Chu. Bukod doon, sa unang nahiwang violet at red jade, ang iba pa ay magagandang green jade. Muyang, Kinwenta ko ng mabilis. Ang lahat ng jade na ito ay nagkakahalaga ng nasa 18 milyon. Pero tansya ko lang iyon at hindi eksakto. Sa dami ng jade na ito, kailangan kong ipasuri ito sa mga eksperto ng kumpanya. Kung walang aberya, malalaman na natin ang eksaktong presyo bukas ng umaga. Gusto mo bang ibigay ko muna ang down payment? maliligo muna ako. Ganoon ba kabilis maligo ang mga lalaki? Nalinis mo ba ng maayos? Huwag kang mag-alala, malinis na, gusto mo bang amuyin? Nakakainis ka. Zhu Lingling. May 200,000 sa card na ito. Tapos na ang relasyon natin. Ayoko nang guluhin mo pa ako. Pero, kung kailanganin kita, hahanapin ulit kita. Sa bawat pagpayag mo, bibigyan kita ng 100,000. Wala kang lugi rito. Chen Gaosheng, kung hindi mo sinabing pakakasalan mo ako. Hindi sana kami naghiwalay ni Shen Muyang. Ngayong pinagsawaan mo na ako. Gusto mo na akong itapon. Hindi ba masyado namang masama iyan? Ngayon din, papatayin kita. Papatayin kita. Chen Gaosheng, babae lang ako. Kung may tapang ka, saktan mo ako. Wala rin namang halaga ang buhay ko. Pero hindi mo alam, Young Master Chen. Ang yaman mo ay bilyon-bilyon. At ikaw pa ang kasama kong pumunta rito. Kung papatayin mo ako, tingin mo ba makakatakas ka? Pag-alis na pag-alis mo rito, tatawag ako agad sa pulis, at sasabihin kong ginahasa mo ako. Subukan mo kung hindi ka naniniwala. Bibigyan pa kita ng 300,000. Kung hindi ka pa makukontento dyan, tingnan na lang natin. Bibigyan ko kayo ng 300,000. Ang pagiging babae ay hindi lang sa pagbuka ng mga binti. Sige, pumapayag na ako sa gusto mo. Pero hindi mo ba gustong harapin si Shen Muyang? 3 taon kaming nagsama. Walang mas nakakakilala sa kanya kaysa sa akin. Magsabuatan na lang tayo. Ikaw ang magbibigay ng pera. Ako ang magbibigay ng impormasyon. Anong tingin mo? Gusto mong makipagsabuatan sa akin? Ikaw, he. Muyang, ano ang plano mo pagkatapos nito? Balak ko munang bumili ng bahay. Tutal may pera na ako ngayon. Parang hindi tama kung wala akong sariling bahay. Pag nakabili na ako ng bahay, bibili ako ng sasakyan. Saka balak kong maghanap ng impormasyon tungkol sa Jade Stones. Masyado pa kasing kulang ang kaalaman ko tungkol dito. Kailangan ko pang mag-aral. Mabibigyan kita ng mga materyales tungkol sa Jade. Tungkol naman sa iba, hindi ko pa napag-isipan. Basta ang focus ko ngayon ay kumita ng pera. Muyang, sa tingin ko, wag mo munang isipin ang pagbili ng bahay at sasakyan. Isipin mo, napakalaki ng lugar ko. At magkasosyo na rin tayo ngayon. At saka mapili ako sa pagkain.
Ano bang ibig mong sabihin? Sasabihin ko sa iyo, malaking bagay ang pagbili ng bahay. Hindi iyan parang pagbili lang ng damit, na kapag nagustuhan mo at nagkasundo sa presyo ay mabibili mo na agad. Maraming dapat isaalang-alang dyan. Katulad nitong mansyon ko, mula sa pagpili hanggang sa pagbili. Inabot iyon ng kalahating taon. Idagdag mo pa ang pagpaparenovate. Inabot ng halos 1 taon bago ako nakalipat. Ganoon ba kaabala at kadesperado, akala mo ba? Kaya sa tingin ko, hindi mo dapat sayangin ang oras mo sa mga iyan. Kahit papaano, hindi muna ngayon. Ang pinakamahalaga nating dapat gawin ngayon ay kumita ng pera. Dahil kapag may pera ka, nasa iyo na ang lahat. Tungkol naman sa sasakyan, gamitin mo muna ang sasakyan ko. Marami naman akong sasakyan. Sige, sa susunod na lang natin pag-usapan yan. Muyang, mas mabuting makinig ka sa akin. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay tumira rito ng tahimik. Kumita at kumita pa ng maraming pera. Nga pala, April 27 na ngayon. 3 araw na lang, kaarawan na ng lolo ko. Kung may oras ka, sumama ka sa akin. Sige, may kailangan ba akong ihandang regalo? Hindi na kailangan ng regalo. Naibigay ko na ang regalo ko. Bibili na lang din ako. Nang ibibigay sa kanya mamaya. Ano nga pala ang plano mo bukas? Magpapahinga ka ba? O bibili ka ulit ng mga bato roon? Balak kong magpahinga bukas. May mga asikasuhin pa kasi ako sa umaga. Gusto kong tumingin ng sasakyan sa hapon. Sa wakas, May oras na ako para ibenta itong Chenghua Cup. Sigurado akong aabot ito ng nasa 3 hanggang 4 na milyon. Masyado akong nawili sa pag-uusap, lumamig na ang pagkain. Bakit hindi ka pa umaakyat para magpahinga? Muyang, makakatulog ka ba ngayon? Siyempre, sino bang makakatulog agad pagkatapos kumain? Muyang, hindi ko alam kung bakit. Nahihirapan akong makatulog ngayon. Kaya pwede mo bang ikwento sa akin? Ang tungkol sa inyo ni Zulingling. Huwag mong masamain. Hindi lang talaga ako makatulog. Gusto ko lang malaman. Kung ayaw mong sabihin, okay lang. Hindi ko na lang sasabihin, uwe. Pero nagtanong na ako. Kung hindi mo sasabihin, hindi ba't parang bastos naman iyon? Kung gusto mo talagang malaman, sige ikukwento ko. Halika Muyang, mag-usap tayo habang umiinom. Muyang, pwede mo nang simulan ang kwento mo. Ang pagkakakilala namin ni Zulingling ay isa lang talagang aksidente. Nagkataon kasing pareho kaming naghahanap ng maupahan noon. At nagkataong tumira kami sa isang apartment. Yung parang, isang malaking bahay na hinati sa 7 o 8 kwarto. Doon kami nakatira. Doon kami nakatira ni Zulingling. Kaya kami naghiwalay ni Zulingling. Kung tutuusin, ang panloloko ni Zulingling ay may kinalaman din sa akin. Kung naging mas magaling sana ako, kung kumita sana ako ng mas malaki, kung hindi sana nagkasakit ang nanay ko, baka hindi kami naghiwalay. Muyang, may isang bagay na hindi ko maintindihan. Napakagaling mo. Bakit hindi mo ito ginamit noon pa? Pwede mo bang sabihin sa akin kung bakit? Sikreto iyon. Sige na, maghugas ka na ng paa. Pakwan. Muyang, ano ang plano mo ngayong umaga? Ngayong umaga, may mga kailangan akong asikasuhin. Pagkatapos noon, balak kong pumunta tumingin ng maliit na truck. Dahil sa pagbubuhat ng mga bato, mas maganda kung may maliit na truck. Muyang, ano sa tingin mo ang ganitong plano? Gawin mo muna ang mga kailangan mong gawin. Babalik din ako sa kumpanya para magtrabaho. Pagkatapos mong asikasuhin ang mga gagawin mo, pumunta ka sa kumpanya para hanapin ako. At kunin mo na rin ang bayad para sa mga jade kahapon. Pagkatapos, sabay tayong titingin ang sasakyan. Pag nabili na ang sasakyan, ikaw magmamaneho ng isa at ako sa isa pa uwi. Magandang ideya yan, tapos. Tama, hindi ba? Kung may oras pa tayo, pwede pa tayong gumawa ng iba. Dahil wala pa akong nabibiling sasakyan, inaasikaso pa ang mga papeles. At ang iba pang mga gamit na nagkakahalaga ng mahigit 1 milyon, ay hindi pwedeng iwan lang ng ganito sige. Napagkasunduan na natin. Oras na para talikuran ka.
Muyang, Muyang, saan mo nakuha ang bagay na ito? Huwag mong sabihin nakuha mo na naman ito kung saan-saan. Napakaswerte mo naman talaga. Nakakuha ka ng kayamanan mula pa sa panahon ng Chenghua. Nakakainggit ka naman. Pero hindi ko alam kung magkano ang ibibigay ko para sa tasang ito. Masyado itong maayos na napreserba. At siguradong napakamahal nito. Ikaw na ang magbigay ng presyo. Hindi naman mahirap presyuhan ang bagay na ito. Maaari nating suriin sa ilang aspeto ang halaga ng bagay na ito. Halimbawa, sa mga nakaraang auction. Ang huling presyo nito sa auction ay 5 milyon. Ano sa tingin nyo? Matanda na ako at gustong-gusto ko talaga itong bagay na ito. Pwede mo ba akong bigyan ng diskwento? Ganito na lang, ililibre kita ng pagkain. Bigyan mo ako ng 20% na diskwento. Kapag pumayag ka, ipapadala ko agad ang bayad sa'yo. Walang problema. Dahil kayo na po ang nagsabi, Ginoong Chu, walang problema. Gaya nga ng sabi ko, Muyang, napakabait mo. Pumasok na ang 4 na milyon sa bank card. Muyang, napakagaling mo talagang kumilatis. May isa pa akong gamit dito. Tulungan mo akong kilatisin ito. Ginoong Chu, huwag na po kayong magbiro. Kung hindi nyo ito makilatis, paano ko pa kaya? Wala iyon. Hindi mahalaga kung makikilatis ba ito o hindi. Gusto ko lang subukan ng swerte. Matagal ko na itong pinag-aralan. Pero wala pa rin akong ideya hanggang ngayon. Tingnan mo nga. Hindi ko man lang mabasa kahit gamit ang espesyal kong paningin. Siguradong hindi lang ito ordinaryong gamit. Baka masyado pang mahina ang kakayahan kong makakita. Ginoong Chu, wala rin akong alam dito. Ganito na lang. Kung papayag ka, iuwi ko ito para pag-aralan. Kung hindi ko talaga malaman, ibabalik ko sa iyo mamaya. Sige na nga. Iuwi mo na. Matagal ko na rin itong pinag-aralan. At wala akong nalaman. Siguro hindi rin ito ganoon kahalaga. Kung gusto mo, kunin mo na. Para hindi na sumakit ang ulo ko. Sige, iuwi ko na para pag-aralan. Hindi na kita anyayahang kumain dito. Wala ang asawa ko ngayon. At tinatamad akong magluto. Sige Ginoong Chu, mauuna na po ako. CJ. Hello, Miss Chu. Nandito na ako sa ibaba ng kumpanya mo. Sunduin mo naman ako. Sige, papabuntahin ko na ang assistant ko. El Roshen, tama. Ako ang sekretarya ni Miss Chu. Assistant Liu Mengqi, pinasundo ka sa akin ni Miss Chu. Sumunod ka lang sa akin. Sige, pasensya na sa abala. Basahin mo ang kontratang ito. Inayos ko ito kanina. Kung wala namang problema sa iyo, aayos ko na ang pagpapadala ng bayad. Ang appraisal value ay 175 milyon. Makatarungan naman. Kung babawasan ng 15%, mababa sa 15 milyon. Ibig sabihin, magiging 14,785,000. Kung pipirmahan mo na, ayusin ko na ang pagbabayad. Nga pala, hindi mo pa sinasabi sa akin kung anong ginawa mo kaninang umaga. Tuloy. Bakit nandito ka? Sinong nagpapunta sa iyo sa kumpanya ko? Vice Manager Chen, anong ibig mong sabihin? Bakit ka sumisigaw sa opisina ko? Hyunsun, paano siya nakapasok sa kumpanya natin? Hindi siya imbitado rito. Chen Gaosheng, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Opisina ko ito. At ako ang general manager ng kumpanyang ito. Saang patakaran ng kumpanya nakasulat na kapag may bisita ang general manager, kailangan pa ng permiso ng vice manager. Kahit ang chairman ay walang ganyang kapangyarihan. Pwede ang iba. Pero siya, hindi.
Chen Gaosheng, sino ka ba sa akala mo? Lumabas ka na sa opisina ko ngayon din. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng pumasok dito. Reklamo ko ito sa itaas. Kailangan akong bigyan ng kumpanya ng paliwanag. Tingnan na lang natin. Hindi na ako magbibigay ng problema sa'yo. Huwag mong isipin iyon. Huwag mong kalimutan. Ikaw ngayon ang pinakamalaking kliyente ng kumpanya. Pa. Tinawag mo akong pa. Wala akong anak na tulad mo. Sinabi ko na sa'yo ng malinaw. Maging kalmado ka sana kapag may nangyayari. Huwag kang makipagtalo sa isang hamak na tao. Pero binaliwala mo lang ang sinabi ko. Sumusobra na talaga sila. Si Chu Qiangsun ay ang general manager na pinili ng lahat ng direktor. Kahit ako ay hindi makapagsalita sa kanya ng ganyan. Tapos ikaw, pumunta ka sa opisina niya para manggulo. At ikaw pa ang mali. Napakabobo. Si Shen Muyang ay bisita na inanyayahan ni Chu Qiangsun. Kahit ano pa ang intensyon nila. Iyon ang katotohanan. Basta hindi mamatay tao ang inanyayahan ni Chu Qiangsun. Wala kang pakialam. Saluhi ka mo. Kung may bibisita sa akin balang araw, kailangan ko rin ba ng permiso mo? Pa, alam ko na pong mali ako. Lene, pumunta ka sa opisina ni Chu Qiangsun at humingi ng tawad ngayon din. Sana ay hindi na lumaki ang isyong ito. Hindi ako pupunta, kahit patayin niyo pa ako, hindi ako pupunta. Kung pupunta ako, paano pa ako makakagalaw sa kumpanya? At saka, kayo ang chairman. Kayo lang ang makakapagdesisyon kung matatapos ito o hindi. Bakit kailangan ko pang humingi ng tawad sa kanya? Sige, ganito na lang. Ang pinag-usapan natin kahapon. Gawin mo na ngayon. Mukhang hindi basta-basta itong si Shen Muyang. Kaya ayusin mo na agad ito. Hamulin mo siyang pumusta ulit. Sabi ni Enwer Huang, siguradong walang magiging problema. Gagawin kong miserable ang buhay niya. Nakakainis. Kung hindi ito ayusin ng maayos ng chairman, sasabihin ko talaga ito kay Lolo. Para pagsabihan ang lahat ng direktor. Napatalsikin ang Chen Gaosheng na iyan sa kumpanya natin. Miss Chu, naku naman. Huwag ka nang magalit sa tangang iyon. Sinasabi ko sa'yo, ang pinakamadaling taong pakitunguhan ay ang mga tulad niya. Katulad niya ng sikat na kasabihan. Ang asong nangangagat ay hindi tumatahol. Tama ka riyan, Muyang. Pwede bang huwag mo na akong tawaging Miss Chu? Humingi na nga ako ng tawad sa iyo noon eh. Ayoko nga. Sinabi mo na rin yan noon. Hindi pa man lumilipas ang isang araw. Binawi mo rin agad ang sinabi mo. Kaya tatawagin pa rin kitang Miss Chu. Mula ngayon. Tatawagin kitang Miss Chu araw at gabi sige. Gabi na rin. Pwede na siguro tayong umuwi para maghapunan. Oh, nandito pala ang vice manager natin. Nabalitaan kong nagalit ng husto ang general manager kanina sa opisina. Sana hindi ka nasaktan. Nandito ako para maghiganti, binata. Sinwerte ka lang kahapon at nakuha mo ang 1 milyon ko. Babawiin ko yun ngayon kasama ng interes. Wala akong panahong pumusta. Bakit, natatakot ka ba? Tama ka, natatakot na ako. Pambihira lang akong nanalo kahapon. Paano kung matalo ako ngayon? Kaya hindi na ako pupusta pa. May lakas ka ba ng loob, ha? Andito lang tayo sa... Kung natatakot ka, lumuhod ka na at tawagin akong lolo ng 3 beses. Aalis na ako kaagad. Huwag mo akong piliting saktan ka. Kung gusto mo akong hamunin. Magkano ba ang kaya mong ipusta? May 20 milyon ang card na ito, Shen Muyang. Sa'yo na ito kung mananalo ka. 20 milyon lang. Miss Chu, sabi mo mayaman ang pamilyang Chen. Ang young master ng pamilya Chen, ang vice manager ng kumpanya natin. Ganyan lang kaliit ang pera niya, 20 milyon lang. Bakit naglalakas loob ka pang pumusta kung wala ka namang pera? Huwag kang mayabang, binata. Sinusubukan mo ba akong bitagin? Kahit sa panaginip mo. Ganito na lang. Kahit magkano pa ang gusto mong ipusta, tatanggapin ko. Pero linawin lang natin, hindi ka maaaring manghiram sa mga babae. At mas lalong hindi ka pwedeng humanap ng magiging gwarantor mo.
Hamunin mo ako ng patas kung lalaki ka talaga. Walang problema. May 3 card ako rito. Hindi ko rin alam kung magkano ang eksaktong laman ng mga ito. Kaya ipusta na lang natin ang bawat laman ng mga ito. Kung makakapaglabas ka ng 30 milyon, tatanggapin ko ang hamon mo pero kung hindi, umalis ka na sa paningin ko. Sabi ng mama ko, huwag daw akong makipaglaro sa mga. Ano bang sinasabi mo? Ilabas mo ang pera mo kung meron ka. Kung wala, umalis ka. Huwag kang humarang sa daan ko para yumaman. Ang tapang mo saan ka kukuha ng 30 milyon, ha? Paano mo mapapatunayang may 30 milyon ka? Chen Gaosheng, tinatanong mo kung may 30 milyon ako. Miss Chu. Paano kung ganito na lang? Ipapadala ko ang 30 milyon kay Miss Chu sa mismong harapan mo. At magpadala ka rin ng 30 milyon kay Miss Chu. Tapos kahit sino sa atin ang manalo. Anong sa tingin mo? Makatwiran naman ang ganyang pustahan. Gawin na natin kung iyon ang gusto niya. Ako na ang magsisilbing garantor ng pera nyo, Miss Chu. Ano sa tingin mo? Boss Huang, bakit po kayo nandito? Miss Chu, wala lang akong masyadong ginagawa, pagkakatiwalaan nyo naman siguro ako. Bilang inyong garantor, hindi ba? Isa po kayong kinikilalang eksperto sa jade gambling ng lolo ko, Dim Di Huang. Mag-ingat ka, Muyang. Humanap ka ng paraan para makatakas dito. Master Huang pala. Ako nga pala si Shen Muyang. Gusto ko lang malaman, kayo ba ang papalit sa kanya sa pustahang ito? Ganoon ba? Hindi po ganoon ang ibig kong sabihin. Huwag po kayong magalit. Hindi naman ito personal. Gusto ko lang talagang malaman. Dahil kailangan ko rin pong makita ang bayad nyo. Siyempre ako lang. Kung tutuusin, hindi ako nagtitiwala sa kanya. Binata. Anong ibig mong sabihin? Dapat maging patas ang pustahang ito. Kung may 30 milyon nga ang card na ito o wala, kaya kong patunayan sa inyo yon. O kaya, pwede kong buksan ang app ko rito, para makita nyo ang balance ko. Pero kayo, kaibigan, paano kung ako ang magpuno sa kulang niyang 0 milyon? Walang problema pero ulitin ko lang. Kung magpapadala tayo pareho ng 30 milyon kay Miss Chu, siguro naman ay malaki ang tiwala nyo sa kanya. At hindi niya tatakbuhan ang 30 milyon natin, sige. Papayag na kami sa gusto mo. Pero paano natin gagawin ang pustahan? Ikaw na ang magdesisyon nito. Papayag ako kahit anong gusto mo basta makatarungan. Binata, gabi na rin naman. Huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Kumuha tayong 2 ng 1 milyon para pambili ng bato. Kahit ilan pa ang bilhin. Basta huwag lalampas sa 1 milyon ang halaga ng bato. Sa huli, kung sino ang makakakuha ng mas mahal na jade. Siya ang mananalo, nakukuha mo ba? Ang mananalo, hindi lang 30 milyon ang makukuha, kundi pati na rin ang lahat ng jade ng matatalo. Ano sa tingin mo, Muyang? Huwag kayong mag-alala, magsisimula ulit ako sa wala kapag natalo ako. Bibigyan pa kita ng malaking regalo kapag ako ang nanalo. Walang problema. Iyon ang magiging kasunduan natin. Magpadala na kayo ng pera kay Miss Chu. Pumasok na ang 1 milyon sa bank card mo. At pumasok na rin ang 30 milyon ayos. Ganito na lang. Magkita na lang tayo bukas sa Antique Street ng Siam, 00 am para bumili ng bato. Pagkatapos, magkita tayo sa meeting room doon sa Antique Street. Hello Muyang, nakapili na ng bato si Andy Huang. Gaano ka pa katagal dyan? Ang bilis niya namang nakapili. Pipili pa lang ako. CJ, Bakit wala pa si Shen Muyang? Tapos na kaming magbayad dito. Baka natatakot na siyang matalo kaya nagpapalipas na lang ng oras. 1 minuto pa lang ang nakakalipas, naiinip ka na agad. Manahimik ka muna. May magaganda rin palang bato sa tindahang ito. Kaso masyado lang yatang mahal ang ilan dito. Dahil nakuha ko na ito sa magandang halaga, hahanap na ako ng mga may matataas na kalidad na bato. Heto na lang. Mukhang ito ang may pinakamagandang kalidad sa ngayon. Kung sasamahan ko pa ng 2, sigurado na ang panalo ko.
Nandito na kayong lahat kaya pwede na nating simulan. Mayroon akong 3 bato. Isa-isa natin itong hiwain. Dahil mas marami ang bato ko kaysa sayo. Mauuna na ako, ayos ba? Aba, berde, may berdeng jade. Wow, berde, isa itong berdeng jade. Isa itong pinakamagandang uri ng berdeng jade. Tama iyan, magaling ka talagang pumili ng jade, Master Huang. Binata, ikaw na ang magbigay ng presyo. Ang galing mo nga, Master Huang. Ang berdeng jade na ito. Batay sa presyo dito sa merkado. Ang halaga nito ay nasa 48 hanggang 52 milyon. Ganito na lang, magkasundo tayo sa gitna. Bibilhin ko iyan sa halagang 5 milyon, okay ba? Sige, papayag ako sa alok mong 5 milyon. Ngayon, ikaw na. Berde, nagkulay berde. Master Huang, pakitulungan mo naman akong bigyan ng halaga ang batong ito. Binata, ang batong iyan ay parang kapareho rin. Nang nahiwa kong bato kanina. Pero mas malaki ang batong iyan kaysa sa akin. Tinatayang nasa 8 milyon yan, okay ba? Sige. Sige, tanggapin natin ang presyo ni Master Huang. Ngayong nakita na natin ang resulta. Kung tama ang kwenta ko, lamang ako sa iyo ng lagpas 3 milyon ngayon. Gabi na rin, ituloy na natin ang iba, Master Huang. May napansin ako. Master Huang, hindi ko maintindihan kung para saan ang batong ito. Huwag kang magmayabang, binata. May isa pa kaming natitirang bato. Baka mamaya, ang susunod na batong ito ay Emperor Green. At sayo naman ay baka hindi. Kung sinong mananalo sa huli ang tunay na magaling. Emperor Green, sana nga ganun. Lahat naman ng jade ay may halaga. Bakit hindi natin tingnan, Master Huang? Medyo malaki-laki rin iyang jade mo. Presyuhan ko na lang ng 100,000 iyan. Anong tingin nyo? Aba, birdie uli. Isa na namang berdeng jade. Binata, anong tingin mo sa batong iyan? Master Huang, ang batong iyan. Maganda ang kalidad at malaki pa. Talagang napakaganda. Ganito na lang, presyuhan ko iyan ng 15 milyon. Ayos ba sa inyo ang presyong ito? Sige, tanggapin natin ang 15 milyong alok mo, binata. Kasama ang isa pang 5 milyon kanina, 20 milyon na ang halaga niyan. Yung tungkol naman doon sa isa. Kahit huwag na natin yung bilangin. Shen Muyang, pumayag ka na sa halaga ng jade ko. Kaya dapat ka nang sumuko. Bibiling pa ako ng para sa celebration ko. Sumuko, bakit naman? Dahil alam mo na. Bakit ako susuko, may isa pa akong bato dito na hindi pa hinihiwa. Boss, pakihiwa nga po. Wow! Emperor Green. Isa ngang Emperor Green. Master Huang, pakitulungan mo naman akong bigyan ng halaga ang batong ito. Binabati kita. Binata. Talo ako, sino ba namang mag-aakalang sa Jinling City ay may ganito pa kalaking Emperor Green na bato. Sino ba namang mag-aakalang sa Jinling City ay may ganito pa kalaking Emperor Green na bato at maswerteng natagpuan mo itong kayamanan na ito. Hindi matatawaran ng kahit ano ang batong ito. Napakabihira nito, binabati kita. Mauuna na kami, Shen Muyang, maghintay ka. Uy, napakagaling mo. Nanalo ka sa tulong ng Emperor Green. Yung Emperor Green na iyon. Ibibigay ko sa iyo kung magugustuhan mo. Anong sinabi mo? Ibibigay mo sa akin, sigurado ka ba? Ibibigay ko sa iyo kung magugustuhan mo. Para sa inyo, marahil isa itong napakagandang uri ng bato.
Pero para sa akin, isa lang itong ordinaryong bato na maaaring pagkakitaan. Shen Muyang, sabihin mo nga, gusto mo ba ako? Anong pinagsasasabi mo? Aamin na sana ako eh. Bukas na pala ang birthday ni Lolo. Bumili ka ba ng regalo? Mayroon akong lalagyan ng panulat. Luma rin yun. Sige, siguraduhin mo lang na matutuwa ang Lolo rito. Para wala ka ng problema kung manliligaw ka sa akin. Tungkol naman doon sa bato. Kapag nakapagbigay na ng presyo ang kumpanya, sasabihin ko sa'yo kaagad. Makinig ka. Ihahatid muna kita gamit ang sasakyan na ito. Tungkol naman sa bato, saka na natin yon pag-usapan. Mag-ingat ka. Muyang, mahilig sa mga antike ang lolo ko. At dahil may alam ka naman, pwede mo siyang kausapin tungkol dyan. Iyon lang. Basta kausapin mo siya mamaya tungkol dyan. Tatapusin naman natin ang tanghalian natin sa restaurant. Kaya asahan mong may ibang tao dun. Paalala lang pala, mukhang pupunta rin si Chen Gaosheng. Sana maiwasan mo ang makipag-away sa kanya. Teka, hindi Chuhan Liang ang pangalan ng lolo mo. Kilala mo si Lolo. Ay. Naibenta ko na kasi sa kanya lahat ng antike ko. Ikaw pala yung binata. Na may itinatagong kakayahan at itim na budhi na kinukwento niya. Hindi ko rin naman kasi alam na siya ang lolo mo. Ang inisip ko lang ibenta yung mga gamit. Kaya gusto ko lang sanang makakuha ng pera. Naisip kong matanda na siya at may pera naman. Kaya tama lang nalokohin siya. Pumasok na tayo. Lolo, Lola, nandito na po si Muyang. Siya Oksui, siya ba yung kaibigang kinukwento mo, si Muyang? Lolo, hindi ko alam na magkakilala po pala kayo ni Muyang. Kiangsun, paano kayo nagkakilala nitong si Shen Muyang? Itong si Shen Muyang po, tinulungan po niya akong kumita kamakailan. Maayos din po kaming nagkakasundo. Kiangsun, hindi ka na bata. Pero hanggang ngayon, wala ka pa rin kasintahan. Sa tingin ko, maayos naman ang batang ito. Nakapunta na rin siya rito ng ilang beses. Mataas din ang tingin sa kanya ng lolo mo. Kilala niyo rin pala siya. Lola, matagal-tagal na rin po kaming nagkakilala ni Muyang. Medyo mabilis po ata yan. Sa palagay ko po, mas mabuting makipag-date muna ako sa kanya. Kapag nakilala na po namin ang isa't isa ng lubusan. Saka po namin isipin yan. Saka hindi pa naman po ako nagmamadali magkaanak, sige. Muyang, hindi ko alam na nagkakilala na pala kayo ng Kiangsun namin. Kung sakaling isasama mo si Kiangsun sa paghahanap, siguro mabibigyan mo kami ng 20% na discount, ano? Lolo. Hindi ko naman po kasi alam na lolo po kayo ni Kiangsun eh. Kundi kahit mamatay ako, hindi ko po gagawin yon. Huwag mo na akong tawaging Emer Chu. Maaari mo rin akong tawaging lolo tulad ni Kiangsun. At na pala, yung mga nakalipas na araw. Sabi mo galing ito sa pamilya ng Chen. Nga po pala lolo, tong lalagyan ng pen. Ito po yung iniregalo kong regalo para sa inyo. Aksidente ko po itong nakita nung nasa mall ako kahapon. Kahit na mukhang kopya lang to. Ginawa naman po ito sa taon ng Republika. At maganda rin yung gawa ng materyales na to. Ang ganda rin po nung meaning sa likod niyan. Magaling ka rin palang pumili ng regalo. Tatanggapin ko to. At kung sakali mang darating si Chen Tiexong kasama yung anak niya rito, sana'y isiping mabuti yung mga salitang gagamitin mo. Huwag po kayong mag-alala lolo. Lolo, happy birthday. Nandito rin ang lalaking ito. Lolo, happy birthday po. Naway humaba pa po ang buhay nyo tulad ng puno sa timog ng Nanshan at sa silangang bahagi ng dagat ng China. Ang gwapo mo naman, Gaosheng. Maraming salamat din, Tiexong. Ito nga po pala, ipapakilala ko lang. Ang chairman of Fixiang Group ngayon. Kumusta po, Director Chen? Nabanggit ka na sa akin ni Kiangsun noon pa lang. Ngayong nakita na kita sa wakas, totoo nga na mabuti ang pinili mo. Isa kang magaling na binata. Gaosheng. Nasaan na yung dala mong regalo para kay Lolo Chu? Ipakita mo na. Lolo Chu, tanggapin niyo po tong regalo ko para sa kaarawan niyo.
Lolo, itong regalo pong ibibigay ko sa inyo ay hindi lang ordinaryong regalo. Ito po yung blue at white porcelain o yulihong. Pwede mo bang tignan saglit? Patingin niya, mukhang may pakialam ka talaga, Gaosheng. Lolo Chu, may problema po ba? Muyang, pwede mo bang tingnan saglit? Malabo na kasi yung paningin ko kanina pang nasa taas ako, sige po. Ewan ko, hindi ko rin ito maintindihan. Bakit ka patitingin kung hindi mo naman pala naintindihan? Sira ulo. Lolo Chu, itong tea set ng blue and white yulihong sa loob ay nabili ko pa mula sa pinakamalaking tindahan ng antike sa syudad. Tama na yan. Binigyan na kita ng pagkakataon para maging maayos kanina, pero di mo ko maintindihan. At binigyan mo pa talaga ako ng isang peking antike ah. Akala mo siguro lalabo na talaga yung paningin ko dahil matanda na ako. Lolo Chu, nagkamali po talaga ang anak ko. Wala po siyang masyadong alam sa mga antike. Kaya sigurado akong pinaniwalaan niya kung ano ang sinabi ng nagtitinda sa antike. Humingi ka na ng tawad sa kanya. Wala na kaming pakialam sa mga paghingi niyo ng tawad. Kunin mo na lang ulit yan at check mo kung ibabalik nila ang pera mo. Sige, para hindi na rin masayang ang pera mo. Sige, uwi na lang muna ako sa ngayon. Muyang, sige ka, tumawa ka lang, nakakatawa nga naman eh. Muyang, ayon sa tingin mo, ayos ba tong si Kiangsun namin? Opo. Sipag po niyan sa trabaho eh. Maganda pa siya. Bukod po dyan, mababait po ang mga matatanda rito. Hala, di pa kasal na kayo. Mas magiging maayos din tingin nyo sa isa't isa kapag nagkataon. Lalo't may pagtingin din naman kayo pareho sa isa't isa. Di ba normal lang naman magpakasal pagka ganoon? Lola naman, hindi ba ang bilis masyado? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig ko lang pong sabihin, pwede naman po kaming magsimulang i-date ang isa't isa sa ngayon. Hahaha.